Makalipas ang ilang araw dumating ang detective na inupahan ng binata, upang alamin ang background ng dalaga, at kasalukuyan silang magkaharap sa kanyang opisina. Thank for this information, you may leave. Hintayin mo na lang na ipadala ni Arthur ang kabuuan ng bayad mo. Seryosong aniya sa detective, kaagad naman itong tumalikod upang umalis. Arthur, pagtawag niya sa kanyang assistant, na kaagad namang pumasok. Yes sir. Ipadala mo sa account ni Detective Kim ang huling bayad, at ipatawag si Miss Albao dito sa opisina. Okay po sir. Right away po. Anang kanyang assistant na medyo nautal pa sa pagsagot, dahil sa nakikitang madilim na anyo ng lalaki. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Pasok. Sigaw niya. Alam niyang si Alice ang kumakatok. Narinig niya ang pag-click ng pinto, tanda na binubuksan na ng nasa labas. Good morning sir. Pinapatawag niyo daw po ako. Bungad na tanong ng dalaga. Yes. May gusto lang akong itanong sayo. Seryosong sabi ng binata, at titig na titig sa mukha ng dalaga. Ano po yun? Sino si Angel Grace Ashna Albao? Tanong ng binata na ikinasinghap ng dalaga. Bigla siyang kinabahan sa naging tanong ng binata. Paano nito nalaman ang buong pangalan ng bata? Sir. Gulat na gulat ang dalaga sa itinanong sa kanya ng binata. Paano nito nalaman ang pangalan ng anak nila? Mukhang napipilan ka. Nakapamulsang tanong ng binata, at humakbang palapit sa kanya. Paano mo nalaman? Here. Anang binata at inilapag sa harapan niya ang mga papilis na hawak-hawak nito nang pumasok siya. Nagkita kami sa mall, ngayon gusto kong sagutin mo ako ng maayos, sino si Angel? Bakit gusto mong malaman kung sino siya? Hindi ba't mas makakabuti na hindi mo siya makilala? Nakayukong tugon ni Alice. At dahil sa narinig ay nandilim ang tingin ng binata, malakas na hinablat niya ang braso ng dalaga, at mahigpit na hinawakan ito. Halos mamilipot ang dalaga sa sakit, dahil sa pagkakahawak ng binata sa braso niya, pero kahit anong gawin niya ay hindi niya maalis-alis ang braso sa pagkakahawak ng binata, dahil sa higpit ng pagkakahawak nito. So wala ka talagang plano na ipaalam sa akin na nagkaanak tayo. Bakit? Aray. Ano ba? Masakit. Bitawan mo ako. Naluluhang sabi ng dalaga, na hindi pa rin siya makuhang titigan sa mata. Napahinga ng malalim ang binata, at binitawan ang braso ng dalaga. Hinimas naman nito ang nasaktang braso na namumula, dahil sa paghawak ng binata. Kung sa tingin mo na maawa ako, dahil nasaktan kita nagkakamali ka. Anang binata nang makita ang braso niyang pulang-pula, dahil sa paghawak niya. Simula bukas, kukunin ko na ang anak ko sayo. Dahil simula bukas ako na ang tatayong magulang ni Angel. Hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi ko ibibigay sayo ang anak ko. Hoa, sinabi ko bang hinihingi ko ang pagpayag mo? Ang sabi ko kukunin ko ang anak ko. Ako pa rin ang ina niya. Kaya wala kang karapatan na kunin sa akin basta-basta ang bata. Sigurado ka? Anang binata at sinuri ng tingin ang dalaga, mula ulo hanggang paa bago muling nagsalita. Sige magkita na lang tayo sa korte. Anang binata at tumayo, at umakmang lalabas na ng pinto. Please, parang awa mo na huwag mong kunin ang anak ko. Anak mo, talagang papanindigan mo na anak mo lang. For goodness sake Alice, mahigit 4 na taon mo siyang itinago, sige sabihin na nating hindi tayo nagkita noon, pero hindi mo man lang sinabi sa akin na nagkaanak tayo nang muli tayong magkita. I'm sorry, but please nagmamakaawa ako. Huwag mong kunin sa akin ang bata. Pagmamakaawa ng dalaga. Unti-unti na ring tumulo ang luha sa mga mata. Bakit? Anak ko rin siya. Kaya nararapat lang na kunin ko ang anak ko. Nakahanda akong gawin ang lahat, huwag mo lang ilayo sa akin ang anak ko. Hindi ko kakayanin. Pagmamakaawa ng dalaga, at naglulumuhod sa paanan ng binata. Gagawin mo ang lahat. Paniniguradong tanong ng binata sa dalagang nakayuko. Sabihin mo kung ano ang kailangan kong gawin. Huwag mo lang ilayo sa akin si Angel. Panipig. Pakasalan mo ako. Bukas magsuot ka ng puting damit, at susunduin kita sa inyo. Ano? Pakakasalan kita? Gulat na tanong ng dalaga, at nakaturo ang daliri sa binata na animoy hindi naniniwala sa narinig. Bakit? Wala kang puting damit. Ayaw mo. Wala namang problema sa akin, ipapakuha ko na lang bukas si Angel para dalhin ng Amerika.
Hindi, papayag na ako. Sige, pakakasalan kita. Bukas, di ba? Anong oras? Nagkakandautal na tanong ng dalaga. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Ngayon ang gusto kong gawin mo, ay ipakilala ako sa anak ko. Anang binata nang initian siya ng may pagbabanta, nang makitang kukontra na naman siya sa gusto nitong mangyari. Sige, nakayuko at walang magawang pagsang-ayon ng dalaga. Hintayin mo ako mamaya, at ihahatid kita pauwi. Gulat na tanong ng dalaga. Huwag ka nang mabibigla, hindi ba't sinabi ko na nagusto kong makilala ang anak ko? Oo nga pala, bakit ba niya nakalimutan yun? Hindi naman mag-offer ng basta-basta na lang ang boss niya, kung wala itong balak. Muntik na niyang makalimutan, na kaya siya nito pakakasalan, dahil sa anak nila, at kaya siya nito ihahatid ay para din sa anak nila. Sige po sir, babalik na ako sa trabaho. Pagpapalam ng dalaga, pero bago pa man siya makalabas ng pinto ng opisina ng binata, ay narinig pa niya ang pagtawag nito sa sino mang nasa kabilang linya ng Beautiful. Pilit mang ayaw maramdaman ng dalaga, ay nakakaramdam siya ng kirot sa kaibuturan ng puso niya. Naiisip pa lang niya ay parang hindi na niya kakayanin. Paano nagagawa ng boss niya na magdesisyon ng basta-basta, kahit pa ang pakasalan siya, gayong meron itong kasintahan. Pagdating niya ng opisina niya, ay kaagad siyang sinalubong ng kaibigan. Bigla itong nag-alala nang makita ang braso niyang namumula, at nagkukulay-yubi na ang ilang party ng braso niyang hinawakan kanina ng binata. Are you okay, Alice? Nag-aalalang tanong ng kanyang kaibigan. Kaagad nitong tiningnan ang braso niya, at napatikip ng labi nang makita ang kabuoan ng namamaga. Chris, may ice pack ka dyan? Oo meron, pero wala akong yelo. Teka, bababa lang ako upang ibili ng yelo dyan sa malapit na convenience store, anang kanyang kaibigan, pero hindi pa man ito nakalayo ay napatigil ito nang makita ang assistant ng boss nila, na nilapitan ang dalaga at may inabot na ice pack rito. Ipinabibigay po ni boss Anito sa kanya nang magkatapat sila ng lalaki. Napangiti ng kimi ang dalaga, at kaagad na tinanggap ang pack na inaabot nito. Salamat. Pasensya ka na kay boss kung nasaktan ka niya. Pero nasisiguro kong mabait siya. At iisa lang pag nagmahal. Sige, una na ako, baka hinintay na ako ni boss. Anito at umalis na nag-iwan naman sa kanya ng mga katanungan. Alice, tawag ni Chris sa pangalan niya. Ipinilig ng dalaga ang ulo niya, at ngumiti ng pilit sa kaibigan. Nasaan na ang ice? Kaagad na tanong ng dalaga, at sinipat ang kaibigan. Hindi na ako bumili, nakita ko kasi na inabutan ka ng ice pack ng tauhan ni Sir. Sabihin mo nga sa akin, siya ba ang may kagagawan sa braso mo, kaya nagkulay ube yan ngayon? Galit na tanong ni Chris sa kaibigan. Bigla namang kinabahan ng dalagang si Alice sa inaakto ng babae. Kilala niya ito noon pa man, ayaw na ayaw nito ang nakikita siyang nasasaktan. Nagalit lang siya sa nalaman. Alice naman, sabihin na nating galit siya, pero anong karapatan niyang saktan ka? Pasiga na, sabi ni Chris na biglang ikinatingin ng mga kasamahan nila. Hinaan mo yung boses mo. Saway ng dalaga sa kaibigan. Bakit siya nagalit? Muling tanong ni Chris at ipinag-cross ang mga braso sa dibdib. Alam na niya ang totoo. Paano niya nalaman? Gulat at nanlalaki ang mga mata na tanong muli ni Chris, at hininaan ang boses upang hindi marinig ng mga kasama. Pinaimbestigahan niya ako. Aksidenteng nakita niya si Angel sa mall. Natatandaan mo noong nawala sa mall si Angel? Oo, nawala siya noong nagpabili siya ng ice cream, dahil ibang kamay ng bata ang nahawakan at nadala ko. Teka, sinasabi mo bang aksidenteng nagkita sila noon doon sa mall? Oo, tama ka, noong araw na yun ay aksidenteng nagkita ang mag-ama. Ang liit talaga ng mundong ginagalawan nyo. Biruin mo, sa unang araw na dumating ang bata sa Manila, ay ang ama niya kaagad ang nakasalubong niya. Naiiling na hindi makapaniwalang sabi ni Chris. Tama siya, napakaliit talaga ng mundo, para hindi sila magkita. At ang liit din ng mundo, para matakasan ko pa si Daniel. Anong nangyari dyan sa braso mo? Nakataas ang kilay na muling tanong ni Chris, at nakakrus na naman muli ang mga braso. Hay, ayan na naman po siya. Anang dalaga sa isip-isip niya na naiiling. Ang buong akala pa naman niya, ay makakalagpas na siya sa pag-i-interrogate sa kanya ng kaibigan.
Huwag mo nang pansinin ang braso ko. Hindi naman niya sinasadyang higpitan ang pagkakahawak sa braso ko. Sigurado ka. Nagdududa na sinuri ng tingin ni Chris ang kaibigan. Okay. Sabi mo anito at iniwan siya sa table niya. Natapos ang oras na dalaga sa pag-iisip kung paano niya ipapakilala sa anak ang lalaki. Kinakabahan siya sa maaring maging reaksyon ng anak niya. Tapos ka na bang mag-ayos ng gamit mo? Tanong sa kanya ng kaibigan niya, na nakalapit na pala sa kanyang table nang hindi niya namamalayan. Oo, halika na. Mabilis niyang tugon at kaagad na tumayo at nauna nang naglakad, naiwan naman ang kaibigan na nagtataka sa ikanikilos ng dalaga. Para kasing nasa outer space ang dalaga kung umakto ngayon. Pero isinawalang bahala na lang ng huli ang mga naisip, at umiiling na sinundan ng kaibigan palabas ng building. Nagulat pa ito nang inakbayan niya ang kaibigan. Miss Albao, naghihintay na po si Sir. Salubong sa kanila ng guard ng building, na ikinapat na nilang dalawa ng kaibigan. Muntik na niyang makalimutan na may usapan pala sila ng lalaki, na ngayon niya ipapakilala ang anak nila dito. Napabuga ng hangin ang dalaga, at hinela ang kaibigan na naguguluhan patungo sa sasakyan na itinuturo ng security guard. Paglapit nila sa sasakyan, ay kinatok niya ang bintana ng kotse, na kaagad namang ibinaba ng taong nasa sa loob. Nakangiti ito ng simpatiko, base sa itsura nito ay tuwang-tuwa ito sa gustong ipagawa sa kanya. Bagay na kinaiinisan niya, bumaba ang binata ng sasakyan, at ipinagbuksan ng pintuan ang kanyang kaibigan upang pumasok. Dito ka sa unahan my love. Anitong ngiting-ngiti sa kanya. Kung sa normal na sitwasyon, baka kikiligin na siya, pero hindi sa ganitong pagkakataon. Dahil nasisiguro niyang ginagawa lang nito iyon, upang asarin siya. Hindi na. Salamat na lang. Dito na ako sa likod. Matigas na aniya at binuksan ang pinto ng sasakyan sa likuran, para maupo nang magsalita muli ang binata. Hindi mo ako driver para dyan ka maupo sa likod. Anito sa matigas na tono. Pagtingin niya sa binata, ay wala na ang ngiting nakapaskil sa mukha nito, na kani-kanina lang ay kinaiinisan niya. Fine. Walang nagawa na umupo ang dalaga sa shotgun seat at pumikit. Ayaw niyang pagurin ang sarili para lang makipagtalo sa lalaki, na alam naman niyang wala siyang laban. Tahimik silang bumiyahe. Walang ni isa man sa kanila ang gustong basagin ang katahimikan, na kahit ang kaibigan niyang si Chris na likas ng madaldal, ay hindi magawang magsalita. Pagdating ng bahay nila, ay kaagad na sumalubong sa kanila sa pintuan ng bahay ang bata, na tuwang-tuwa sa kanilang pagdating na hinahabol ng tagapangalaga nito. Angel, dahan-dahan lang baby baka madapa ka. Tawag ng yaya nito, at napatigil sa kinatatayuan, at unti-unting hamina ang boses nang makita na may kasama silang lalaki. Oh, it's you po, yung mama na nakilala ko sa mall. Bakit po kayo nandito? Tuwang tanong ng bata nang makita ang lalaki. Wow, nagkita tayo muli. O di ba sabi ko sa'yo hindi ako stranger? Anang binata at pumantay sa bata ng ngiting-ngiti. Angel, pagtawag niya sa anak na ikinatingin nito sa kanya. Yes mommy, tugon ng anak niya, na mukhang inosente at walang alam sa bombang pasasabugan niya. Yumuko siya sa tabi ng lalaki, upang magpantay sila ng anak. At nginitian ito. Hindi ba lagi mang tinatanong si grandma mo, kung nasaan ang daddy mo? Malambing niyang tanong sa anak na tinugon nito ng tango, at curious na tiningnan silang dalawa ng lalaking katabi. Pero ang mas ikinagulat niya ay nang tawagin ng anak niya ng daddy ang lalaking katabi, at niyakap ito nang umiiyak. Daddy, anang bata na nakapagpatulo sa luha ng binata. Hindi niya lubos maisip, na magkakaroon siya ng pagkakataon na sumaya ng ganito sa isang yakap lang ng anak niya. Tumayo at kaagad na tumalikod si Alice, at pasimpleng pinunasan ang luha sa kanyang mata. Matalino talaga yang anak mo. Anang kaibigan niya at inakbayan siya papasok ng bahay. Naiwan naman ang mag-ama sa labas na nagyayakapan. Nasaan sina Angel at Sir Daniel? Bungad na tanong ni Alice sa kaibigan niya na abala sa ginagawa. Tulog na si Angel, pinatulog ng daddy niya. Si Sir naman nagpaalam ng umuwi. Kita na lang daw kayo bukas ng 9 AM. Anong ginagawa mo? Bakit halos dyan ka na tumira sa loob ng ref? Nagtatakang muling tanong ng dalaga sa kaibigan, nang mapansing hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa kanya. Inaayos ko lang ang mga beer na binili ko. Para malamig mamaya.
Ani ni Chris at nilakihan ang bukas, para makita niya ang loob ng ref. Wow! Ano ta? Binili mo ba ang buong department store? Gulat na saad ng dalaga, at mabilis na nilapitan ang kaibigan, at tiningnan ang kabuoan ng loob ng ref. Bakit ang dami naman yata ng binili mo? Nag-away ba kayo ng jowa mo? Hey, sabi ko na makasi sayo, iwan mo na ang lokong yon. Mahabang litanya ni Alice, na hindi na natapos nang mapansin ang nakaismid na kaibigan. Natural lang na madaming beer ang bibilhin ko. Huling gabi natin na magkakasamang iinom, at titira sa iisang bubong. At wag mo ngang idinadamay ang lalaking yun. Nasisira lang ang araw ko. Anang kaibigan niyang nakairap, at lumapit sa mesa dala ang 2 lata ng beer na hawak-hawak nito. Anong huling gabi? Bakit? Saan ka pupunta? Aalis ka. Hay ewan. Halika nga rito, huwag kang tumayo lang dyan. Bagot na tugon ni Chris, habang nakakumpas ang kamay. Anong meron? Kanina pa ako naguguluhan sayo, hoy Chris. Umupo ka rito. Ano ka dyan? Sita nito na hindi siya umaalis sa kinatatayuan. Napahinga ng malalim ang dalaga, bago lumapit sa kaibigan. Alam niyang galit ito, kung ang pagbabasihan ang tono ng pananalita nito. Tahimik siyang naupo at tiningnan ang kaibigan, na nagsisimula ng lumagok ng beer. May sasabihin ka ba sa akin, Alice? Seryosong tanong ni Chris, at nakipagsukatan ng sa kanya. Ang alin ba? Naguguluhang balik tanong ng dalaga sa kaibigan. Na magpapakasal ka na, turan ni Chris na biglang ikinatingin niya rito. Huminga muna ng malalim ang dalaga, at bumuga bago sumagot sa kaibigang naghihintay ng kanyang sasabihin. Alam mong sasabihin ko naman. Hahaha, ano ka ba? Masyado ka namang stiff, anang kanyang kaibigan na natatawa. Nagtaka pa siyang tinitigan ito. Anong nakakatawa? Kani-kanina lang galit ka, dahil sa hindi ko pagsabi, tapos ngayon na nagsasabi ako tatawanan mo ako. Alam ko namang sasabihin mo sa akin yun. Sinusubukan lang kita. Grabe ang sama talaga ng ugali mo. Akin na nga ang isang beer. Aniyang napangiti na rin sa kaibigan. Kaagad namang inabot ni Chris ang isang bote sa kanya, upang kanyang inumin. Wow, grabe ang intense ng ginawa. Feeling ko nasa horror movie ako. Pagbibiro niya bago muling inilapit ang lata ng beer sa bibig. Oo nga pala, may ipinapabigay sa'yo ang Habitabi mo. Biglang sabi ni Chris, at tumayo papasok ng kwarto nito. Nasundan ko na lang ito ng tanaw at napaisip. Ano naman kaya ang ipinabibigay niya, bakit hindi pa niya inabot sa akin ang personal kanina, at kailangan pang idaan sa mga kamay ni Chris? Tanong ko, pero hindi ko na isinatinig. Nang bumalik siya dala-dala ang isang kahon na puti, ano yan? Tanong ko nang makita ang hawak niyang box. Buksan mo, kanina pa ako kating-kati na makita ang laman yan. Ani ni Chris na mukhang mas excited pa sa kanya. Sa bagay hindi naman siya na-e-excite. Bagkus ay napupuno siya ngayon ng takot. Maisip pa lang niya na pakakasal sila ng binata, na walang pagmamahal at gagawin lang nila para sa bata ang lahat, ay kinakabahan na siya. Kahit ang magiging sitwasyon nila pagkatapos ng kasal, ay hindi pa nila napapag-usapan. Buksan mo na dali, muling utos ni Chris. Mukhang nababagot na sa paghintay sa kanya na buksan niya. Oo na, kumuha ka ng gunting. Balik utos niya sa kaibigan. Mabilis namang tumayo ang kaibigan, at pumunta ng kusina at kinuha ang hinihingi niya. Oh, bakit ba kasi may pa-ribbon-ribbon pa? Aniya habang ginugupit ang tali ng box. Kaagad niyang binuksan ang kahon, nang matanggal ang tali nito. Wow! Namimalag ang mata sa saad ni Chris, habang ang dalagang si Alice ay tahimik na dinampot ang puting damit na laman ng kahon. Sari-saring katanungan ang tumatakbo sa isip ng dalaga. Una, paano nangyari na may damit nang nakahanda para sa kanya, kung kaninang umaga lang siya nito sinabihan na magpapakasal sila? Pangalawa doon, para ba talaga sa kanya ang damit? Dali isukat mo, naku excited akong makita ang damit na suot-suot mo. Hindi na muna, di ba malas sa kasal ang isinusukat ang damit pang kasal? Pagdadahilan niya sa kaibigan. Dahil ang totoo hindi siya sigurado sa damit, kung para nga ba talaga ito sa kanya. Ayaw man niyang aminin, ay lihim siyang nasaktan sa isiping hindi talaga sa kanya ang gown. Oh, okay, dismayadong tugon ni Chris at sumimangot. Pero maya-maya lang din ay back to herself na naman ito. Naiintindihan ko na.
Kaya ayaw mang isukat ang damit, dahil natatakot kang hindi matuloy ang kasal mo ano. Oy, mahal mo si Sir Pogi no? Panunukso ni Chris na inilingan na lang ng dalaga. Tama na yang inom. Matulog na tayo. Kunyaring galit-galitan na aniya at mabilis na tumayo. Para umiwas sa panunukso ng kaibigan. Naku, ang sabihin mo ay excited ka lang sa kasal niyo bukas. Pahabol na panunukso ni Chris sa kanya, bago siya makapasok sa kwarto nila ng anak niya. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga at naghanda. Alam niya kung gaano ka-demanding sa oras ang binata. At ayaw niyang may masabi itong hindi maganda kapag na-late siya. Pagkatapos maligo, ay tinuyo niya ang kanyang mahabang buhok gamit ang blower, at hinayaan lang ito na nakalugay. Nagpatong lang siya ng manipis na make-up at lip gloss. Matapos makitang okay na ang kanyang itsura sa salamin, ay tinungo niya ang kanyang closet, upang kumuha ng damit na susuotin. Nang mapatingin siya sa damit na ibinigay ng binata kagabi, kinuha niya ang damit, at isang desisyon ang kanyang nabuo. Desisyon na alam niyang nararapat lang na gawin niya. Pagkatapos magbihis ay kaagad na lumabas siya ng kwarto, at bumungad sa kanya ang 2 sa 3 babaeng mahalaga sa buhay niya. Ang anak niya na ang cute-cute tingnan sa suot nitong princess-style white dress. At ang kaibigan niyang mukhang hindi makapaniwala sa nakikitang itsura niya. Bakit? Puno ng pagtatakang tanong ni Chris nang initian lang niya. You're so beautiful, mommy. Thank you, baby. Ikaw din napakaganda mo, para kang princess. Tugon ng dalaga at pumantay sa anak. Tayo na, baka namuti na ang mata ng groom mo. At isa pa nandito na ang driver niya para sunduin tayo. Ani ni Chris. Tumayo naman kaagad ang dalaga, at umakmang buhati ng anak nang pigilan siya ni Chris. Magugusot ang damit mo anito, at siya na ang lumapit sa bata at binuhat ito. Pagdating ng City Hall, kaagad na nakita nila ang binata na nakatayo sa harap ng pintuan nito, kausap ang isang lalaki na sa palagay niya ay ang daddy ng binata. Andyan na pala sila. Masayang pag-aanunsyo ng binata, pero kaagad ding nawalan nang makita ang suot niya. Good morning po. Magalang nabati ng dalaga sa mga kasama ng binata, nang makalapit sila sa mga ito. Magandang umaga din iha. Nako, ito ba ang apo namin? Anang ginang nang makita si Angel na karga ni Chris. Mabilis na lumapit ang ginang sa bata sa sobrang katuwaan, na nakita niya ang kanyang apo. Nagtatakang napatingin ang bata sa ginang, at nagpalipat-lipat ang tingin sa ginang at sa kanyang ina. Greet your grands baby. Mommy siya ng daddy mo. Malambing na utos niya sa anak, na mabilis naman nitong sinunod na mukhang ikinatuwa rin ng ina ni Daniel. Sumunod na lumapit ang ama ng binata. Napangiti na lang ang dalaga nang makitang tanggap ng magulang ni Daniel ang anak nila. Nagulat pa siya nang may biglang ham attack sa kanya palayo sa mga tao. Aray, ano ba? Mata Ray na aniya sa humahatak sa kanya, at inis na tumingin dito. Bakit mo ba ako hinihila? Bakit ganyan ang suot mo? Nasaan ang damit na ipinabigay ko sa'yo? Galit na tanong ng binata. Napaatras pa ng bahagya ang dalaga, dahil bigla siyang nakaramdam ng takot nang makitang madilim ang mukha nito. Hindi ko yun kayang suotan. Aniya nang nakayuko, hindi niya kayang salubungin ang tingin ng binata. At bakit hindi? Mahina ka ba sa social studies, kaya ginagawa mo na lang ang gusto mo? Galit na tanong ng binata, at muling hinela ang braso niya, para magkaharap sila. Siguro nga, mahina ako sa social studies dahil mas nakatutok ako sa pagguhit, kita mo naman diba? Architect ako at hindi isang tagasunod ng kung sino. Nakasigaw na tugon ng dalaga, at ipiniksi ang braso, nakipaglaban siya ng titigan sa binata. Ang gusto ko lang, suotin mo ang damit na bigay ko. Wala akong pakialam sa mga gusto mo. Wala kang magagawa, dahil sinabi ko nang hindi ko susuotin. Ngayon kung ayaw mong ituloy ang kasal dahil ibang damit ang suot ko, salamat naman, anong akala ba niya sa sarili niya? Aniya sa isip na hindi na niya idinugtong. Do you really think you can get away with me that easily? Alalahanin mo si Angel. Baka lang nakakalimutan mo na kukunin ko ang bata sa iyo, sa ayaw at sa gusto mo, muling balik ng binata. Bigla siyang napipila nang maalala ang dahilan ng pagpapakasal nila. Ang dahilan kung bakit niya gagawin ang lahat ng ito. I'm sorry, isusuot ko na ang damit. Mahinang aniya at naglakad papunta sa sasakyan,
at kinuha ang paper bag na dala niya kanina. Naiinis na binitbit ng dalaga ang paper bag papuntang banyo, upang magpalit. Hindi niya akalain na susuotin at susuotin din pala niya ang damit. Dinala niya lang naman ito upang ibalik sa binata, pero susuotin niya pa rin pala. Pagkatapos magbihis ay nakailang buntong hininga muna siya, bago na pagdesisyonang lumabas, at nabungaran ang binatang mukhang nababagot na sa paghihintay ng paglabas niya. Now, pwede mo nang isuot ka. Anang binata at mabilis na nilapitan siya at may inilagay sa leeg niya. Isang necklace na may diamond pendant ang isinuot ni Daniel. Napatingin siya sa binata, na ngayon ay ngiting-ngiti na tinititigan ang leeg niyang may suot ng kwentes. I know you will look so lovely in this dress and with this. Anito at hinawakan ang pendant ng kwentes, ngumiti ng simpatiko ang lalaki. Kung ibang lalaki siguro ang kaharap niya, ay may inis siya kapag pinuri ng mga ito nang may kayabangan ang pagkakasalita. Ngunit ang lalaking kaharap niya ngayon, ay ang lalaking gusto niya at ama ng kanyang anak. Let's go. Anang binata at iniumang ang siko sa kanya, para hawakan niya na hindi naman niya bonigo. Sabay na naglakad silang dalawa pabalik sa mga taong mahalaga sa kanila. Nakangiting napatingin ang mga ito nang makita sila, at nauna nang pumasok sa loob ng opisina ng judge. Agad na sinimula ng judge ang seremonya ng kasal nang makapasok sila. Tahimik lang na nakikinig ang dalaga, at sumasagot lang kapag siya ang tinatanong. Kakaibang kaba ang nararamdaman niya, habang kinakasal sila ni Daniel. Labag man sa kalooban niya ang magpakasal sa binata, dahil sa may iba itong mahal. Pero namamayani ang pagmamahal niya sa lalaki, iisang bagay lang ang naiisip niya habang naglalakad sila kanina. Yun ay ang gagawin niya ang lahat para mahalin din siya ng binata. And now, Yumi kissed the bride. Congratulations pag-aanunsyo ng judge na nag-perform ng seremonyas ng kasal, tanda na tapos na ang seremonya. Hindi ngumingiting humarap si Daniel sa dalagang ngayon ay asawa na niya. At mabilis na hinalikan. Kaagad na nagpalakpakan ang lahat na nandoon at isa-isang bumati.